Nung araw, hip-hop magkakakampi. Ngayon, bandang uli, hip-hop to hip-hop na, kakaroon na ng gulo. Ang nanggugulo lang talaga nun, mga metal tsaka punks Yun lang, talaga ginugulo kami nun. Yung iba hindi lumalaban. Kaya ginawa namin kami, lumaban na kami. Kasi hindi naman po pwede lagi kang aapi-apiin Kala nila hindi lalaban sa kanila lagi yung mga tao Dito sa Nabotas, pag ang kanta mo mga wak, wala, hindi ka re-respetuhin dito. Out ka rito. Kahit nung araw pa, yung mga rapper dito sa Nabotas, puro mga talagang, kundi hardcore gangster. Napunta rito. Kaya nga laki na ng no? Laki na bago Simula nung masunog na ubos. Dati tuwing gabi Dito, tambay tayo rito nung araw. Ibang klase entrance natin. Oo. Hindi nagawa ng iba yun, No, ito yung ito yung chewy niya, dito bahay ng chewy nila, Gab. Yan dyan. Dito tayo pre. Oo. Hindi, pwede naman doon sa kabila. Niligaw na ako rin. Kaya pa rin, papabili lang ako ng pre, mamaya. Soft drinks. Yan yung tago sa Ito, sa amin, sa C4. Hindi, dito. Ayun, yung diretso na yun. Yun. Doon yung tagos. Ginawa na ba yan? Ayun, nakabakot na. Lahat na, dyan. Tapos dito, may tagos din C4 dito. May tagos na dyan na dito. Oo. Diba dati yung pwesto namin? O dito na ngayon. Pero dito ka dumaan sa kabila. Dito na ngayon. Dito tayo dati, di ba? Oo. Pare, tuloy kayo. Hanggang sa place ni Gale. Pasok lang kami. Kung ayan baka bilhin niya ng kapatid ko yung lote na yan. Tara, pasok kayo. Dati, malaki bahay namin Lumete. Siyempre, ang alamat ng hip-hop sa Nabotas. Ito, bata Morning. pa lang ako, nakakasama ko na ito Kaupo kayo. Ayan. Nga pala, si Kale, nag-iisang hip-hop sa Nabotas. Hanggang ngayon, alam nila yan. Kale, sabihin mo lang pangalan. Kilala na nila. Sino ba si Kale dito sa Nabotas? Kasi nung time na yun, wala pa talagang hip-hop nun. Ako lang mag-isa rito. Wala pa. Kasi dumadayo pa ako, iba-ibang lugar para makakasama ko lang yung mga tropa ko Tapos yun, hanggang nagkaroon nga, parting dagat-dagata yan, sila. OG Levi's ng TBS yan. Nagkakilala kami ng mga yan. Yun, nabuo na yung mga hip-hop. Dumami na kami ng dumami. Dumami na kami rito nun. Yan, isa sa mga ko yan kasi, isa sa mga panlaban na b-boy dito yan si OG Levi's nung araw. Lahat ng mga party, kami mga magkakasama niyan. Pati sila Basti, yan. Yung iba patay na Pero yung iba ayaw na rin mag-hip hop. Yung iba. Pero yung iba, alam ko, si Levi's alam ko siya Hanggang until now, active pa rin siya sa Brown. Pa rin siya ng Brown. Isa pa rin siya sa mga OG ng Brown. Kaya respect sa mga Brown yan. Boys, paano ba nagsimula yung bakbakan ng punks at hip-hop dito sa Recto? Galit na galit sila sa mga hip hop pagka yung pagka nakikita nila Kasi parang magiging threat sa kanila yung na yun Yung formahan tsaka yung music ng hip hop nung time na yun. Kasi paboom na yung hip hop nun dito sa Pilipinas Kumbaga, sila yung nagsisimula ng gulo? Oo, lagi sila nagsisimula ng gulo, ganyan. Kinakayang-kayanan nila kasi nung time na yun, wala namang mga gang pa Hindi pa uso ang gang sa hip hop Ano yung hindi mo malilimutang pangyayari na naganap? Ayun, yung labanan ng hip-hop sa punks? Ayun, yung nagkaroon ng riot kami doon. Yun, afternoon disco yun Yun, naghabulan. Taka niyan. Ilan, yan. Yun, time na yun sa parting Recto yun. Sa isang, sa isang bar. Afternoon disco. Lagi yun, di ko nababanggitin. Pero yun talaga magulo doon nung araw. Doon lagi nagkakagulo. Tapos pupunta ng Isitan Recto. Yun, doon din, magkakagulo rin doon. Lagi. Dahil nga marami mga loko nung araw nun Napapagtripan lagi yung mga hip-hop nun yung iba hindi lumalaban. Kaya ginawa namin kami, lumaban na kami. Kasi hindi naman po pwede lagi kang aapi-apiin Kala nila, hindi lalaban sa kanila lagi yung mga tao malalaking tao sila. Kami, mga teenager pa lang kami nun nung time na yun teenager na yun yun naman yung time na kasimula namin nun. Talagang maiinit kami nun. Halos gusto namin lagi nun, gulo. Ibig sabihin, nagkamali sila ng pinagkakas ng mga panahon. Oo, nagkamali sila nun. Kasi ako, nung time na yun, teenager pa lang ako, talagang, basag ulo na lagi ang ko nun. Talagang, iba-iba. Kasi nasasama ko, puro mga matatanda mga mga matatanda nangungulungan Mga naging barkada ko nung time na yun. Tapos sa mga prat, yan, ganyan. Sa mga prat, lagi puro riot. Kaya kumbaga sa
nadala ko na yun. Hanggang nung nag-hip hop ako nun. From Navotas ka. Paano ka napupunta naman dun? Sinama lang ako ng mga barkada ko kasi misa, ano lang kami noon 3 lang kami. Parang ilan lang kaming hip hop dito, 3 lang kami noon, nung time na yun Kasi hindi pa nga ganun po to hip hop noon. Halos karami maraming hip hop noon. Parting Maynila. Tapos yun, pagkapapasok kami, gagawin namin nun, yung pang-forma namin nakalagay na sa bag nun. Tapos, alis kami ng mga, kunwari, may pasok kami ng umaga, yung mga nakapak na yung nun, yung mga gamit namin nun. Alis kami ng mga tanghali nun, mga 11. Magkakating classes na kami nun, pupunta na kami doon sa Recto. O yun, doon na kami pupunta. Abutin na kami ng gabi ron. Doon na kami na-hangout namin yun. Tambayan na. Tambayan na namin yun. Tapos doon ko nakikita sila mga sila Diego, mga Legit Misfits, ibang mga artist nandun. Sila yung mga naging influence ko rin nung araw sa hip hop. Kasi halos doon karamihan puro mga mga old school talaga na na mga hip hop nandun Tapos iba-ibang mga disco bar din pinupuntahan namin doon. Sa mga artist ba, sino-sino yung mga nakasama mo? Masterplan, Legit Misfits, yan. Yung Masterplan, paano nag-start yung pagkakaibigan mo? Noong time na yun, mga bata pa kami, kada lagi meron silang event dito sa may Heartbeat, sa Quezon Hub. Lagi kami nakasuporta sa kanila noon. Tapos kasi noong time na yun, ilan pa lang kami rito noon. Mga nakakasama ko yung mga taga Malabon. Kasi mga taga Malabon, marami na rin sila Tapos, yun, nagkikita-kita kami doon pagka may event sa Heartbeat. Lagi yun. Hindi pa sila sikat nun? Sikat na, kilala na Masterplan nun. Mga nandun na rin, minsan mga Oblax nandun na rin. Yan, sila Chaos. Nandun nakikita namin, nakakasama namin doon. Kaya Francis M naman, talagang nung araw pa lang. Kasi, nung time na teenager pa lang ako, nagbe-breakdance pa lang kami noon. Si Francis M, nakakalaban ng mga tropa ko sa breakdance. Dumadayo-dayo kasi yung mga kaibigan ko noon. Nakakalaban nila si Francis M sa breakdance, yung mga kasama ni Kiko. Sa grupong Death Threat, sino yung pinaka-close mo naman dun? Si Mike, si Hijack. Tsaka sila, yung ibang, si Rodel, tsaka sila, bato si Kane? Si Kane. Kasi, sila Bunny yan, tsaka sila, yung mga dating cardiac arrest. Yan, kami mga naging, magkakadikit kami talaga yung mga yan. Hip-hop to hip-hop na, hindi naman ako nakikialam sa kanila. Kasi nung time na yun, kaya ayoko sumali sa gang. Kasi halos lahat ng mga tropa, iba-ibang gang Kaya parang, syempre, yung isa, may pinagsamahan kayo, yung isa may pinagsamahan din kayo. Kaya sabi ko sa kanila, magiging neutral na lang ako kasi mahirap pag sumali ko sa isang gang sa inyo, magagalit yung isa sa akin, magiging kaaway ko. Kung ayos na tropa-tropa na lang tayo. Basta wala lang taglaan, pagka tayo na lang. Sa kanila. Kasi isa lang naman ligaw ng bituan natin Sabi ko sa kanila. Wala namang mangyayari kung tayo maglalabasan ng tapang Dapat sa iba natin ilabas. Sabi ko sa kanila. Kaya talagang magulo kasi ang dami namamatay na noon noong time na yun Halos karamihan, puro binabar. Magulo talaga nung time na yun. Paano ka napatropa sa 187? Yan, nakakilala ko yan. Sila Gab, sila Charlie, nakasama ko yan. Tapos yan, hanggang lagi na silang tumatambay dito. Sabi ko sa kanila, sabi nila, may kaaway nga raw si Gab dito. Sabi ko, Gab, kung sino yung kaaway mo, sige turo mo sa akin, baka tropa yan. Sabi ko, sige, kala ko kung sino yung kaaway mo, tropa rin yan. Sabi ko, hindi ka gagalawin yan. Kasi pala, magkakagalit na sila nung araw sa sa liner. Diba? O yun, sabi ko sa kanila, sige pare, basta, ayun, pinag-ayos ko naman sila yun. Naging tropa-tropa na lahat dito. Dito madalas sa bahay namin ang tambayan Noong time na yun Sa bahay namin ang tambayan nun. Tapos dyan, sa labas namin. Tapos kasi lagi may parap contest dyan pagka time na Tapos mga 187 na yan, sila naglalaban nun. Lagi sa mga rap contest, kada pupunta kami mga rap contest, sila rin ang mga naglalaban nun. Sila. Ito yung price, hati-hati lang din sila. Hindi ko alam yun. Hindi pa. Kasi hindi pa sila ganong mga Hindi pa sila ganong magkakadikit Oo. Yung mga dating 187 yung mga talagang hindi na yung ibang kasama pa yung mga bago. May naranasan din bang kaguluhan dati? Sa mga rap contest yan? Meron talaga. Hindi naman nawawala yun Kasi yung time na pupunta ka sa isang lugar, pagpunta mo, magulat ka pag uwi mo, nakasakay kayo sa sakyan, may pupukol sa inyo ng mga bato, hahabulin kayo. Ganyan. Hindi nawawala yun kasi yung iba, naiinggit, ganyan, nakikita yung mga pormahan nyo. Sana nung araw, hip-hop magkakakampi. Ngayon, bandang uli, hip-hop to hip-hop na, nagkakaroon na ng gulo Ano ba yung hip-hop dati? Ano ba yung hip-hop dati? Ang hip-hop nung araw, puro saya lang Nung time na yun Ang nanggugulo lang talaga nun, mga
metal eh, tsaka punks eh. Oo. Yun lang, talaga ginugulo kami noon. Talaga ginugulo kami noon. Kahit saan kami mapunta. Dati dito sa Nabotas, pag ang kanta mo mga wak, wala, hindi ka, hindi ka re-respetuhin dito. Out ka rito. Kasi alas karamihan, kahit nung araw pa, yung mga rapper dito sa Nabotas, talagang hindi kumakanta ng mga wak. Puro mga, talagang, kundi hardcore gangster. Pagka yung mga wak ang pormahan mo, tapos wak din ang kanta mo. Ay puta, wag ka nang tumambay dito. Ligwa ka na, wag ka nang tumambay dito kasi baka ano lang mangyari sa iyo rito pagkaisahan ka lang dito. Mensahe mo ko sa mga mapupusok ngayon. Mga mapupusok ngayon, magpakabait kayo. Pag nakachempo kayo, yung mga talagang mga gago, di nyo na, ewan ko kung ano mangyayari sa inyo. Huwag yung puro tapang. Kailangan may pakikisama rin kayo tsaka respeto.